Martial Peak, Kabanata 4445. Huli sa akto. Ang Yin-Yang Combined Demons ay isa sa pinakamahusay na secret technique sa Yin-Yang Cave Heaven. Ito ay isang secret technique na tanging isang lalaki at isang babae na nagmamahalan sa isa't isa ang maaaring linangin. Ang lalaki ay maglilinang ng isang Yang Demon habang ang babae ay maglilinang ng isang Yin Demon. Kailangang matugunan ang malupit na mga kinakailangan bago nila ito linangin, at kahit na magtagumpay sila, ang secret technique ay magiging walang silbi kung ang isa sa kanila ay mawalan ng pag-ibig. Maraming gamit ang secret technique na ito. Hindi lamang nito matutulungan ang mag-asawa kapag nag-double cultivated sila, na nagpapataas ng rate ng kanilang cultivation, maaari rin itong magamit bilang combined attack technique na makabuluhang magpapalaki ng kanilang mga kapangyarihan kapag sila ay nahaharap sa isang kaaway. Mayroon ding isa pang pantulong na paggamit ng secret technique, na siyang ginagawa ni Chingkoy at Su Yingzhou. Sa kasalukuyan, ginagamit nila ang Yin Demon at Yang Demon na inalagaan nila sa loob ng maraming taon upang pukawin ang pinakamalalim na emosyon at palakihin ang damdamin sa puso ng ibang tao. Kasabay nito, inililipat nila ang kanilang damdamin ng pagkahumaling at pagmamahal sa isa't isa sa mga taong target ng secret technique na ito. Sina Chingkoy at Su Yingzhou ay naging mag-asawa sa loob ng maraming taon, at ang kanilang pagmamahalan sa isa't isa ay malalim at determinado. Sa sandaling ito, magkasama nilang ginagamit ang kanilang Yin-Yang Combined Demons para pasiglahin sina Yang Kai at Ku Huaxiang. Sa madaling salita, ang nararamdaman ni Yang Kai para kay Ku Huaxiang ay ang nararamdaman ni Chingkoy kay Su Yingzhou, hindi ang kanyang tunay na damdamin. Naimpluwensyahan lang siya ng secret technique. Ito ay ang parehong kaso para sa Ku Huaxiang. Gayunpaman, mayroong isang kinakailangan para gumana ang secret technique na ito. Ang mga tao kung saan ginamit ang pamamaraan ay kailangang maging mahilig man lang sa isa't isa, kung hindi, hindi gagana ang secret technique. Kung nagkaroon ng awayan ng dugo sa pagitan ng magkabilang partido at sabik silang ihak ang isa't isa hanggang mamatay, ang secret technique na ito ay magiging ganap na walang silbi dahil ang pagsisikap na palakasin ang mga hindi umiiral na damdamin ay magreresulta pa rin sa hindi umiiral na mga damdamin. Sina Yang Kai at Ku Huaxiang ay dumaan sa maraming sandali ng buhay at kamatayan na magkasama at sinuportahan ang isa't isa sa Great Cosmological Realm at Blood Monster Cave Heaven, kaya't pareho nilang pinahahalagahan ang relasyong mayroon sila. Sila ay mga tao, kaya walang paraan na wala silang nararamdaman para sa isa't isa. Anuman ang nararamdaman ni Ku Huaxiang para sa kanya, ang pagmamahal ni Yang Kai sa kanya ay lalong lumaki sa ilalim ng impluwensya ng Yin-Yang Combined Demon Secret Technique, na patunay na ito ay gumana. Patuloy na gumamit sina Chingkoy at Su Yingzhou ng iba't ibang handsil upang mapanatili ang mga epekto ng Yin-Yang Combined Demons. Sa paglipas ng panahon, ang loob ng silid ni Ku Huaxiang ay lalong uminit, at ang mga bagay-bagay ay tila nawalan ng kontrol. Dumating ang isang sandali nang biglang iminulat ni Chingkoy ang kanyang mga mata at nagsabi, "Dapat na tayong huminto ngayon. Kung hindi, tatawid talaga sila sa huling linya." Kailangan nila si Yang Kai na makilahok sa Dao Theory Assembly upang ibalik ang mga bagay at iligtas ang mukha ng Yin-Yang Cave Heaven at protektahan ang kaligayahan ni Ku Huaxiang, kung hindi, hindi nila ginawa ang isang bagay. Natural, hindi nila isasakripisyo ang kawalang kasalanan ni Ku Huaxiang para makamit iyon. Ayon kay Shu Linggang, si Yang Kai lang ang magiging shit steerer. Hindi niya inaasahan na si Yang Kai ang mananalo, ngunit ang huli ay kailangang makilahok sa kaganapan. Sa katunayan, matagal na niyang hinihintay ang sandaling ito. Habang siya ay nag-shuffle patungo sa lambak, siya ay nagpakita ng isang mabangis na ekspresyon at mamamatay tao na layunin ang umiikot sa kanya, na para bang siya ay papatay ng isang tao ng walang awa. Huhulihin niya si Yang Kai sa akto at sisiguraduhin na hindi tatanggihan ng bastard na bata ang kanyang kahilingan. Nagpalitan ng tingin sina Chingkoy at Su Yingzhou at nag-aalala na may masamang mangyari, nagmamadali silang tumigil sa paggamit ng kanilang secret technique at humabol sa kanilang Hanord Master. Pagkaraan ng ilang sandali, kasunod ng isang malakas na kalabog, ang pinto ng silid ni Ku Huaxiang ay bumukas. Sa kabila ng inaasahan na nito, nagalit pa rin si Shu Linggang nang makita niya ang tanawin sa silid. Ang mga damit ay nakakalat sa lahat ng dako sa lupa, at may pakiramdam ng intimacy sa hangin. Ang mga kortina sa paligid ng kama ay natanggal at sa kasalukuyan, sina Yang Kai at Ku Huaxiang ay natatakpan ng kubrekama habang sila ay nagtatago sa sulok at nanginginig. Nakasindek silang tumingin kay Shu Linggang na para bang sila ay dalawang bata na nahuling gumawa ng malaking pagkakamali. Hindi agad-agad, inilibot ni Shu Linggang ang silid at alam niyang wala pang nagawa ang dalawang kabataang ito. Hinubad lang nila ang kanilang mga panlabas na damit. Tiyak,
sinamantala na si Ku Huashang, ngunit hindi nawala ang kanyang kadalisayan. Kung hindi, mahirap para sa kanya na ipaliwanag ang sarili sa nanalo sa Dao Theory Assembly. Ang kasalukuyang sitwasyon ay ang pinakamahusay na kinalabasan. Ang lakas ng loob mo. Sumigaw si Shu Linggang habang ang kanyang galit ay tila nayayanig ang langit. Queer, ako ang iyong master sa loob ng maraming taon, ngunit hindi ko inaasahan na gagawa ka ng ganoong kaiyahiyang bagay. Binaygo mo ako, Ho-Han Ord Master. Nangangatol ang mga ngipin ni Ku Huashang dahil hindi niya inaasahan na darating sa ganoong punto. Habang siya ay nagiging intimate kay Yang Kai, ang kanyang Han-Ord Master ay biglang pumasok sa kanyang silid at natakot siya sa kanyang talino. Agad siyang nakaramdam ng lamig sa buong katawan. Han-Ord Master. Ang nasa katanghaliang gulang na lalaki na kakapasok lang sa silid ay nakasuot ng balabal na may burden na mga pattern ng ahas, at may gintong korona sa kanyang ulo. Habang pinagmamasdan ni Yang Kai ang galit na lalaki na may matinding hangarin na pumatay, nagkaroon siya ng gana na maghukay ng butas at idikit ang kanyang ulo dito. Talagang nakakahiya na nahuli siya sa kama kasama si Ku Huashang ng kanyang Han-Ord Master. Wala pa rin siyang ideya kung bakit siya nagmamadali sa pagkakataong ito. Sinadya lang niyang makipag-usap kay Ku Huashang, kaya paano napunta silang dalawa sa kama. Hindi ito ang karaniwang kikilos niya. Buti na lang at wala pang nangyari, kung hindi niya maipaliwanag ang sarili niya. Senior. Nagmamadaling tumawag si Yang Kai. Tama na kalokohan. Ngayong araw dapat kang mamatay. Sumigaw si Shu Linggang nang halos magkatotoo ang kanyang hangarin na pumatay. Kasunod nito, sinugod niya si Yang Kai. Sakto namang dumating sina Chingkoy at Su Yingzhou. Mabilis na ipinulupot ng una ang kanyang mga braso sa baywang ng matandang lalaki at sumigaw. Pakiusap, huminahon ka, Han-Ord Master. Siya ang master ng Voidland, Yang Kai. Iniligtas niya ang buhay ni Junior Sister Ku noon. Mas pinalakas ni Shu Linggang ang kanyang mga kamay sa pagtatangkang itulak si Chingkoy palayo, ngunit hindi siya binitawan ng huli, kaya umungol siya. Wala akong pakialam kung sino siya. Dahil may lakas siya ng loob na samantalahin ang aking disipolo, dapat siyang mamatay. Nag-aalalang sinabi ni Chingkoy. Kung papatayin mo siya, ang junior sister ko ay ituring na isang hindi matuwid na tao magpakailanman. Mangyaring mag-isip ng 2 beses. Ano? Tumigil sandali si Shu Linggang, pagkatapos ay sumigaw. Maliga. Paano kung ituring siyang hindi matuwid? Tatagterin ko muna siya hanggang matay. Naisip ni Chingkoy na iba ito sa kanilang napagkasunduan. Tila talagang nagalit ang kanyang Han-Ord Master. Upang maiwasan ang mga bagay na mawalan ng kontrol, agad siyang nagpadala ng senyales kay Su Yingzhou. Ang dalawa sa kanila ay agad na kumapit kay Shu Linggang at patuloy na hinikayat siya ng mahabang panahon bago tuluyang natahimik ang nakatatandang lalaki. Gayunpaman, ang kanyang mga mata ay duguan pa rin, at siya ay humihingal na para bang siya ay isang galit na leon. Ang paraan ng pagtitig niya kay Yang Kai ay parang gusto niya itong balatan, kainin ang kanyang laman, at inumin ang kanyang dugo. Napangiwi si Yang Kai sa ilalim ng kobrekama, at kahit ang mainit na katawan sa tabi niya ay hindi kayang tunawin ang lamig na naramdaman niya. Nakahinga ng maluwag sina Chingkoy at Su Yingzhou. Nakaramdam sila ng pagod sa pakikipaglaro kasama ang kanilang Han-Ord Master na tila tuluyang nakalimutan ang kanilang orihinal na plano. Hindi nararapat na si Yang Kai at Ku Huashang ay nanatiling magkayakap na walang iba kundi isang kobrekama na nagkatikip sa kanila, kaya't si Chingkoy ay nagpadala ng isang senadoryas kay Su Yingzhou, na pagkatapos ay tumalon sa kama at binuhat si Ku Huashang palayo, kobrekama at lahat. Naiwan si Yang Kai sa kama na naka-underwear lang habang mukhang nahihiya. Sa isang katabing silid, ibinaba ni Su Yingzhou ang kobrekama at nag-aalalang nagtanong. Ayos ka lang ba? Pulang-pula ang mukha ni Ku Huashang habang kinuyam niya ang kobrekama at umiling-iling. Nanginginig pa rin siya sa gulat nang nahuli siya sa akto. Patanjin ako. Ang isang nag-aalalang si Su Yingzhou ay bahagyang inangat ang kobrekama at sumilip sa ibaba bago tuluyang nakahinga ng maluwag. Naka-underwear pa rin si Ku Huashang dahil naghubad lang siya ng damit. Parang wala silang ginawa. Senior sister, Han-Ord Master. Kinawayan ni Su Yingzhou ang kanyang kamay. Huwag kang mag-alala. Maglalagay ako ng magandang salita para sa iyo. Sigurado akong hindi ka niya sisisihin. Isang namumulang Ku Huashang ang nagtanong. Nag-aalala ako na mapahamak niya si junior brother Yang. Maaari mo bang tingnan ang mga ito para sa akin? Sinaman siya ng tingin ni Su Yingzhou. Kumusta ka pa rin sa mood para mag-alala tungkol sa munting bastard na iyon sa puntong ito? Dapat isipin mo muna ang sarili mong negosyo. Bumalik sa kwarto, sa ilalim ng masamang titig ni Shu Linggang, sinuot ni Yang Kai ang kanyang damit at inayos ang kanyang buhok.
Pagkatapos, lumapit siya sa matandang lalaki at pilit na ngumiti habang ikinuyom ang kanyang kamao. Pagbati, Senyor. Direktang umupo si Shu Linggang sa upuan na may mahigpit na ekspresyon. Sinuri niya si Yang Kai sa paraang parabang naaalis niya ang balat ng huli gamit ang kanyang mga mata. Nakatayo lang si Ching Koi sa likod ni Shu Linggang, ngunit nang makita niya kung gaano kahihiyan ang hitsura ni Yang Kai, kailangan niyang subukan ang kanyang makakaya upang pigilan ang kanyang pagtawa. Nang makitang hindi nagsasalita ang kanyang Hanord Master, sa kalaunan ay nagkusa siyang magpaliwanag. Ito ang aming Hanord Master Shu Linggang, isa sa Inner Elders ng Yinyang Cave Heaven. Kaya si Senior Shu, marami na akong narinig tungkol sa iyo. Magalang na sabi ni Yang Kai habang palihim niyang iniskan ang paligid. Napagpasyahan niya na kung kumilos si Shu Linggang, agad siyang tatakas. Walang paraan na maipaliwanag niya kung ano ang nangyari, at inaasahan na ang kabilang partido ay galit na galit. Marami ka nang narinig tungkol sa akin, hindi ba? Sumigaw si Shu Linggang at direktang pinagputol-putol ang mesa. Brat, sinamantala mo ang aking disipolo at sinira ang kanyang reputasyon. Paano mo gustong mamatay? Sabihin mo sa akin at makikita kong tapos na. Puno ng pawis ang noo ni Yang Kai habang sinabi niya huwag mo akong intindihin, Senyor. Isang hindi pagkakaunawaan lang. Isang hindi pagkakaunawaan. Lumakas ang galit ni Shu Linggang. Nasa higan ka ng aking disipolo, kalahating hubad, at may lakas kang loob na sabihin sa akin na ito ay isang hindi pagkakaunawaan. Well, maingat na sumulyap si Yang Kai sa matandang lalaki. Hindi namin nagawang gawin ito. Walang nangyari sa amin. Sumigaw si Shu Linggang. Wala kang nagawa dahil dumating ang monarch na ito sa tamang oras. Kung nakahinga lang ako mamaya, nagtagumpay ka na. Kasalanan ko lahat. Wala akong ideya kung ano ang nangyayari, ngunit ako ay talagang hindi sinasadyang nagkamali. Handa akong tiisin ang parusa sa aking mga ginawa. Direktang humingi ng tawad si Yang Kai. Bagamat wala silang nagawa, maaapektuhan ang reputasyon ni Ku Huashang kung malalaman ng iba ang insidenteng ito. Pagkatapos ng lahat, ang mga tagalabas ay hindi naniniwala na walang nangyari sa ilalim ng gayong mga pangyayari. Ngumisi si Shu Linggang. Ano ang silbi ng pagpaparusa sa iyo? Sinamantala mo na ang queer. Maaari mo bang i-undo ito? Ibinaba ni Yang Kai ang kanyang ulo na may maamong ekspresyon. Ano ang gusto mong gawin ko, Senyor? Pakisabi na lang sa akin. Malamig na sinabi ni Shu Linggang. Alam mo na ang dapat mong gawin ngayon. Natahimik sandali si Yang Kai, pagkatapos ay nagpakawala ng mahabang buntong hininga. Huwag kang mag-alala, Senyor. Kapag naganap ang Dao Theory Assembly, sasali ako dito at bibigyan ka ng kasiya siyang sagot. Tila wala siyang pagpipilian kundi ang lumahok sa Dao Theory Assembly ngayon. Martial Peak, Kabanata 4446. Intertwining Fate Peak. Ang dahilan kung bakit ginanap ang Dao Theory Assembly ay may kinalaman kay Yang Kai. Kung hindi siya sinundan ni Ku Huashang sa Shadowless Cave Heaven para tulungan siya, wala sa mga ito ang mangyayari. Bago siya dumating sa lugar na ito, ang paniwala na sa wakas ay makilahok sa pagpupulong ay sumagi sa kanya, ngunit hindi niya inaasahan na siya ay mapipilitang sumali dito sa paraang iyon. Sa sandaling iyon, napunit siya sa pagitan ng mga luha at pagtawa. Kaya't si Yang Kai ay lihim na nagpasya na siya na lang ang mananalo sa unang pwesto at makakaisip ng solusyon pagkatapos ng pagkakulong ni Ku Huashang matapos ang 100 taon mamaya. Sa anumang kaso, walang paraan na siya ay nanunood habang siya ay nagpakasal sa isang estranghero na wala siyang nararamdaman. Ang 100 taong pagkakakulong ni Ku Huashang ay isang katiyakan, at walang sino man ang makapaghuhula kung ano ang mangyayari pagkatapos niyang palayain. Maraming bagay ang maaaring magbago pagkatapos ng mahabang panahon. Huwag mong kalimutan ang sinabi mo. Kanina pa hinihintay ni Shu Linggang si Yang Kai na sabihin iyon, pagkatapos ay lumingon siya kay Ching Koi. Tama rin ang narinig mo, Chinger. Walang pumipilit sa kanya. Nagulat si Yang Kai nang maramdaman niyang biglang lumitaw si Shu Linggang na masayang masaya. Sa gilid, sumagot si Ching Koi na may diretsong mukha. Oo, narinig ko talaga. Si Junior Brother Yang ang humiling na makilahok sa Dao Theory Assembly. Tawa ng tawa si Shu Linggang. Mabuti, bigyan mo siya ng lugar sa assembly at dalhin siya sa mga pamamaraan mamaya. Oo. Noon lamang tumayo si Shu Linggang mula sa upuan at sinuri si Yang Kai, na tila naguguluhan. Pagkatapos, inilagay niya ang kanyang mga kamay sa kanyang likuran at kalmadong naglakad palabas. Nakaayos na. Ganito lang. Gulat na napatingin si Yang Kai sa likod ng nasa katanghaliang gulang na lalaki. Nang maramdaman niya ang kanyang hangarin na pumatay kanina, talagang naisip niya na gusto siyang patayin ni Shu Linggang. Hindi sumagi sa isip niya na ganoon kadaling mapatahimik.
Tila si Shu Linggang ay parang isang malakas na bagyo na walang ulan. Anuman, ito ang pinakamahusay na kinalabasan para kay Yang Kai. Si Shu Linggang man ay isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, at siya ang Hanord Master ng Kuhua Shang. Kung sila ay mag-away, hindi man lang makakalaban si Yang Kai, kaya tiyak na makararanas siya ng matinding pagkatalo. Junior Brother Yang, ang Hanord Master ay may malaking pag-asa para sa iyo, kaya hindi mo siya dapat bigwan. Napangiti si Ching Kuy at tinapik ang balikat ng kausap. Halata namang tuwang-tuwa din siya. Kapag nakita ng mga mapanlinlang na tao ang isang 6th grade Heaven Opening Realm Master na biglang sumulpot sa Dao Theory Assembly, tiyak na maguguluhan sila. Hindi seryoso si Ching Kuy nang sabihin niyang malaki ang pag-asa ng kanyang Hanord Master kay Yang Kai. Para kay Shu Linggang, gusto lang niyang makitang makilahok si Yang Kai sa Dao Theory Assembly at hindi nababahala sa huling resulta, ni hindi niya inaasahan na mananalo si Yang Kai sa unang pwesto. Ang pamana ng isang bagong na-promote na 6th grade Heaven Opening Realm Master ay hindi maihahambing sa mga taong nasa parehong grado sa loob ng ilang daan o libong taon. Sinabi ni Yang Kai pagkatapos ng isang buntong hininga. Huwag kang mag-alala, Senior Brother Ching. Gagawin ko ang lahat para hindi kayo mabaygo. Mabuti, gawin mo lang ang iyong makakaya, ngunit huwag mong ipilit ang iyong sarili ng husto. Sagot ni Ching Kuy sa paraang walang kabuluhan. Pwede ko bang makita si senior sister ko? Tanong ni Yang Kai. Sa buong buhay niya, hindi pa siya napahiya. Nang biglang pumasok si Shu Linggang sa silid, halos umalis ang kanyang kaluluwa sa kanyang katawan. Inakala niyang wala rin si Kuhua Shang sa mas mabuting kalagayan, at nag-aalala siya dahil hindi niya ito nakikita ngayon. Si Junior Sister Su ang nag-aalaga kay Queer, kaya hindi mo kailangang mag-alala tungkol sa kanya. Magpahinga ka na lang. Dadalhin kita sa mga pamamaraan ng pagsali sa asembleya bukas. Hindi iginiit ni Yang Kai. Naisip niya na pareho silang mapapahiya kung talagang makikita niya si Kuhua Shang ngayon, kaya sinunod niya si Ching Kuy at bumalik sa kanyang pansamantalang tirahan. Kinaumagahan, muling bumisita si Ching Kuy at pinangunahan si Yang Kai na harapin ang mga pamamaraan para makilahok sa Dao Theory Assembly. Tinitigan ni Yang Kai ang likod ng kabilang partido habang nasa isip niya. Sa wakas ay natauhan siya pagkatapos ng isang gabing pagmumuni-muni. Medyo naguguluhan siya noong nakaraang araw, kaya ang tagal niyang hindi naayos ang mga iniisip niya. Pagkatapos niyang bumalik sa Riverside House gayunpaman, pinag-isipan ni Yang Kai ang isyo at napagtanto na may mali. Kakaiba lang sa kanya ang pangyayari, na para bang naayos na siya. Naroon lamang siya upang bisitahin si Kuhua Shang at alamin ang tungkol sa kanyang mga intensyon. Wala naman siyang malabag na pag-iisip, kaya paano sila natulog ng magkasama sa kanyang kama. Isa pa, kakaiba ang kapaligiran noong mga oras na iyon at para bang hindi niya maiwasang mapuno ng malazwa at maalay na pag-iisip. Si Kuhua Shang ay tila mas kaakit-akit kaysa sa karaniwan, at ang kanyang pagpipigil sa sarili ay tila mas mababa kaysa sa nararapat. Sa totoo lang, mahal na mahal ni Yang Kai si Kuhua Shang, ngunit hindi pa umabot sa puntong gusto niyang makipagtalik sa kanya. Naghinala pa siya na naapektuhan siya ng ilang uri ng aphrodisiac, ngunit matapos suriing mabuti ang kanyang katawan, wala siyang matukoy na natitirang bakas ng gamot. Ang isa pang bagay ay si Shu Linggang at ang iba pa ay dumating sa eksaktong tamang sandali upang hadlangan siya at si Kuhua Shang. Kung dumating sila ng mas maaga, walang nangyari sa simula, at kung dumating sila mamaya, natapos na nila ni Kuhua Shang ang pagluluto ng kanin at paghihimay ng mani. Bukod dito, bakit bigla-bigla na lang bibisitahin ng master at ng kanyang mga disipolo ang Kuhua Shang? Posibleng gawin iyon ni Ching Kuy at Su Yingzhu dahil sila ang senior brother at sister ni Kuhua Shang. Gayunpaman, bilang isang 7th grade Heaven Opening Realm Master, si Shu Linggang ay hindi dapat magkaroon ng napakaraming librerag oras. Higit pa rito, habang si Shu Linggang ang kanyang Hanord Master, walang paraan na dapat niyang direktang sinipa ang pinto sa kwarto ng kanyang babaeng disipulo nang hindi muna kumakatok. Naramdaman ni Yang Kai na siya ay naayos na, ngunit hindi siya makakalap ng anumang patunay. Kahit na tinanong niya si Ching Kuy tungkol dito, tiyak na hindi ito aaminin ng huli, sa makatuwid, nagpa siyang magpanggap na walang alam. Sa anumang kaso, ang pakikilahok sa Dao Theory Assembly ay hindi malaking bagay sa kanya. Sa kalsada, naging mabait si Ching Kuy kay Yang Kai habang kinukwento niya sa kanya ang ilang mga kagiliw-giliw na kwento tungkol sa Yin Yang Cave Heaven at hindi nagtagal, nakarating na sila sa kanilang destinasyon. Ang mga pamamaraan sa pagsali sa pagpupulong ay hindi komplikado. Kailangan lang sabihin ni Yang Kai sa kanila ang kanyang pangalan, background, at cultivation, pagkatapos ay binigyan siya ng token. Gayunpaman,
Nang umalis siya, dinala siya sa isa pang spirit peak sa halip na sa kanyang karaniwang pahingahan, Riverside House. Maraming tao ang sasali sa Dao Theory Assembly, at ang mga kalahok ay itinalaga lahat sa isa sa ilang spirit peaks para magpahinga at makilala ang isa't isa. Pupunta ka sa intertwining fate peak. Paliwanag ni Chingkoy na may makahulugang ngiti. Magkakilala kayo sa isa't isa. Itinaas ni Yang Kai ang kanyang noo. Ngumisi si Chingkoy. Bagaman ilang araw pa ang Dao Theory Assembly, nagsimula ang mga pagsusulit sa sandaling nag-sign up ka. Isang kislap ang sumilay sa mga mata ni Yang Kai nang mapagtanto niya ang mga intensyon ng mga mula sa Yin Yang Cave Heaven. Ang Dao Theory Assembly ay talagang hindi pa nagsimula, gayunpaman, dahil nagsimula na ang pagsusulit, ang pagganap ng mga kalahok ay i-record ng mga mula sa Yin Yang Cave Heaven. Bukod dito, ang gayong pagsasaayos ay magpapahintulot sa mas makapangyarihang mga cultivator na payat ang mga mahihina bago magsimula ang opisyal na kaganapan, sa gayon ay makatipid ng kaunting oras at pagsisikap. Kailangan kong makilala ang mga kapitbahay ko. Ngumisi si Yang Kai. Gayunpaman, Senior Brother Ching, kakaakyat ko lang sa 6th grade Heaven Opening Realm, kaya hindi ko lubos na makontrol ang aking lakas. Kung hindi ko sinasadyang mapatay o mapilayan ang isang taong nanakit sa akin. Sinabi ni Chingkoy, ang Dao Theory Assembly ay hindi laro ng bata. Dahil mayroon silang lakas ng loob na makibahagi dito, kailangan nilang maging handa na mawala ang kanilang buhay anumang oras. Ang mga hindi pa nakakaalam ng ganoong simpleng katotohanan ay maaaring makabalik sa kanilang pinanggalingan. Nagtaas ng kilay si Yang Kai. Nararapat ba iyon sa lahat? Siyempre, naiintindihan ko. Tumango si Kai. Kung ganoon, hindi na niya kailangang mag-alala kung may mananagot sa kanya pagkatapos. Nang makita ang masasamang kislap ng mga mata ng binata sa kanyang harapan, biglang nabahala si Chingkoy habang iniisip niya kung tama ba ang ginawa niya sa pamamagitan ng pag-akit sa kanya na makibahagi sa assembly. Hindi niya naiwasang bigyan siya ng paalala. Kung makakatagpo ka ng mga disipulo mula sa ibang cave heavens at paraiso, mas mabuting kumilos ka ng may kaunting pagpipigil. Walang may dudulot sa iyo kung makipag-away ka sa kanila. Sumagot si Yang Kai. Huwag kang mag-alala, Senior Brother Ching. Naiintindihan ko. Ang kailangan ay hindi sila darating para saktan siya. Ilang sandali pa, sa wakas ay nakarating na sila sa intertwining fate peak. Ang mga gusali ay malapit na konektado at nabuo sa isang malaking patio sa gitna kung saan ay isang plataporma sa ibabaw kung saan dalawang tao ay nakikibahagi sa isang matinding labanan habang ang kanilang world forces ay nagsasalpukan. Sumulyap si Yang Kai at, sa paghusga mula sa kanilang mga pagbabago sa enerhiya, sila ay nasa 4th grade lamang. Bukod dito, ang dalawa sa kanila ay medyo napigilan dahil malinaw na wala silang balak na pumatay sa isa't isa. Kaya binawi ni Yang Kai ang kanyang tingin at hindi pinansin ang bagay na iyon. Ngayon, para sa kanya, ang 4th grade Heaven Opening Realm Masters ay hindi naiiba sa bahagyang mas malalaking langgam. Inakay ni Chingkoy si Yang Kai na bumaba mula sa langit at lumapag sa harap ng isang gusali, pagkatapos ay sinabi. Ito ang magiging tirahan mo bago magsimula ang Dao Theory Assembly. Ang token na ibinigay sa iyo ay isang jade na maaaring gamitin upang kontrolin ang mga arrays ng gusaling ito. Ipapaalam sa iyo kapag malapit nang magsimula ang Dao Theory Assembly. Nakuha ko. Maraming salamat, Senior Brother Ching. Matapos ang isang walang tibo na tango, bumaril si Chingkoy sa kalangitan at di nagtagal ay nawala. Sinulyapan ni Yang Kai ang kanyang pansamantalang tirahan, pagkatapos ay kinuha ang token at inilagay ang kanyang world force dito. Kasunod nito, ikanaway niya ang kanyang kamay, kung saan lumitaw ang isang puwang sa protective array sa paligid ng gusali. Pagkapasok niya sa lugar ay nagsara ang gap. Isang gwapong binata na nakasuot ng puting damit, na nakaupo sa tabi ng gitnang entablado, ay nagtanong sa katabi niya na nakakunot ang noo. Sino ang lalaking iyon? Bakit siya personal na dadalhin ni Elder Ching sa lugar na ito? Hindi lang maganda ang hitsura ng binata, kalmado rin ang kilos nito at malayo. Ito ay maliwanag na siya ay nagmula sa isang malakas na background. Higit pa rito, nagkaroon siya ng hangin ng isang leader tungkol sa kanya. Nang marinig ang mga tanong ng kanyang kasama, umiling siya para ipahiwatig na hindi pa niya nakilala ang lalaking ito. Isang pakiramdam ng pag-iingat ang sumilay sa mga mata ng binata habang iniisip niya. Siya kaya ay isang disipulo mula sa isa sa mga cave heavens o paraiso. Gayunpaman, kahit na siya ay isang disipulo mula sa isa sa mga cave heavens o paraiso, hindi siya dapat tretuhin ni Chingkoy sa ganoong paraan. Ang pagdating ng ganoong tao sa intertwining fate peak ay biglang nagdulot ng kaunting pag-aalala sa kanila. Isang 4th grade Heaven Opening Realm Master ang nag-alok na tumulong.
Bigyan mo ako sandali, brother kong. Magtatanong ako sa paligid at tingnan kung malalaman ko ang background ng lalaking iyon. Ang taong tinatawag na brother kong ay tumango. Maraming salamat sa iyong tulong, brother Sun. Ang lalaking pinangalan ng Sun ay mukhang pinarangalan. Huwag mong banggitin, brother kong. Kapag nagsimula na ang Dao Theory Assembly, kaming lahat sa Intertwining Fate Peak ay kakailanganin mong alagaan kami, kaya hindi mo na ako kailangang pasalamatan sa paglutas ng ganoong kababalaghang problema para sa iyo. Ang lalaking may apelyidong kong ay tumango sa isang palihim na paraan. Mabuti. Matapos may padala ang mensahe, naghintay sila. Maraming tao ang dumating sa Intertwining Fate Peak ng mas maaga kaysa kay Yang Kai, kaya nakilala na nila ang isa't isa, na bumubuo ng isang medyo maayos na relasyon na walang malalaking salungatan sa ngayon. Gayunpaman, tila walang nakakaalam kung sino si Yang Kai, at dahil personal siyang ginabayan dito ni Ching Koy, natural siyang nakakuha ng atensyon. Marshall Peak, Kabanata 4447. Sino ka? Nagdududa ang ekspresyon ng binata na pinangalanan kong habang nakatingin sa pinagpahingahan ni Yang Kai. Ngayon lang niya nakitang pamilyar ang kabilang partido, ngunit sa kanyang anggulo ay hindi niya maaninag ng malinaw ang mukha ng taong iyon, ni hindi niya maalala kung saan sila nagkita noong nakaraan. Pinipigilan ang pagdududa sa kanyang isipan, umiling siya at hinintay ang sagot. Hanord Master. Pumasok si Ching Koy sa Grand Hall at kinuyam ang kanyang kamao. Tapos na ba ang lahat? Si Shu Linggang ay tila nasa isang masayang mood. Siya ay umiinom ng mag-isa at naguham ng isang kanta nang pumasok si Ching Koy sa lugar. Oo, magalang na sagot ni Ching Koy. Sinunod ko ang utos mo at pinatira ko siya sa Intertwining Fate Peak. Napakagaling, napakagaling. Hahaha, ngumisi si Shu Linggang sa mapanlinlang na paraan. Isang nalilitong Ching Koy ang nagtanong. Mayroon bang espesyal tungkol sa Intertwining Fate Peak, Hanord Master? Bakit gusto mong manatili doon si Yang Kai? Pagkatapos ng lahat, bumalik siya sa SEC ilang araw na ang nakalipas, kaya hindi siya pamilyar sa mga kasalukuyang pangyayari sa SEC. Dumampot si Shu Linggang ng pagkain sa malapit na plato, at habang kinakain niya ito, sumagot siya. Ilang araw pa ang Dao Theory Assembly. Sa simula, inaasahan lang nila ang 5th Grade Heaven Opening Realm Masters na makikibahagi sa assembly, kaya ano sa tingin mo ang magiging reaksyon ng mga matatandang umutot na iyon kapag biglang lumitaw ang 6th Grade Heaven Opening Realm Master? Sinabi ni Ching Koy, tiyak na maguguluhan sila. Para mailigtas ang kanilang mga sekta sa kahihiyan, kailangan nilang magpadala ng mga bagong kandidato para sumali sa asembleya. Ito ang balangkas na kanilang naisip. Dahil si Yang Kai, ang gumagawa ng gulo, ay sasali sa assembly, kailangan na nilang hintayin na mag-react ang mga mapanlinlang na lumang umutot. Kung walang nangyaring hindi inaasahan, mangyayari ang mga bagay-bagay tulad ng naisip nila. Tama iyan. Gayunpaman, magiging isang masamang ideya kung walang makakaalam na siya ay isang 6th Grade Heaven Opening Realm Master. Kailangan niyang magingay at ipaalam sa lahat. Ngumisi si Shu Linggang. Sa Intertwining Fate Peak, may potensyal na kahalili sa susunod na Union Master of Heavenly Sword Union. Siya rin ang panganay na anak ng isa sa mga dating Union Masters, si Kung Fang. Ang kanyang pangalan ay Kung Tianyu. Union ng Heavenly Sword. Napakunot ang noo ni Ching Koy. Hindi niya napigil ang sumipol habang nalulugod sa kasawian ng ibang tao. Mayroon tayong magandang palabas na panonoorin, kung gayon. Bagamat kaunti lang ang alam niya tungkol sa Voidland, alam niyang may awayan ng dugo sa pagitan ng Voidland at Heavenly Sword Union. Ang dating Union Master Kung Fang ay pinatay ni Yang Kai dahil pinamunuan niya ang 100 Sects Alliance upang salakayin ang Voidland. Noong panahong iyon, si Yang Kai ay isa lamang Emperor Realm Cultivator, ngunit nagawa niyang gamitin ang kapangyarihan ng 9 Heavenly Layers para patayin si Kung Fang. Kung hindi, walang paraan na ang 6th Grade Heaven Opening Realm Master ay maaaring napatay ng isang Emperor Realm Jr. Pagkatapos ng kamatayan ni Kung Fang, isang lalaking nagngangalang Shen Liang, isa ring 6th Grade Heaven Opening Realm Master, ang humalili sa kanya bilang Union Master, ngunit pinatay din siya kaagad pagkatapos. Bagamat hindi si Yang Kai ang direktang gumagawa sa pagkakataong ito, isang mula sa Voidland ang gumawa ng gawa. Dalawang Union Masters ang magkasunod na pinatay ng mga tao mula sa Voidland. Maaaring sabihin na ang Heavenly Sword Union ay dumanas ng napakalaking pagkalugi sa mga kamay ng Voidland. Ito ay halos isang hindi malulutas na awayan ng dugo. Dahil si Kung Tianyu ay nasa Intertwining Fate Peak, walang paraan si Yang Kai na magkaroon ng mapayapang oras sa pananatili doon. Hanord Master. Napakatusong tao mo. Hindi maiwasan ni Ching Koy na humanga sa nakatatandang lalaki. Pagkatapos niyang magsalita,
nakita niya ang isang bote ng alak na lumipad sa kanya. Agad niyang tinakpan ang kanyang ulo at tumakas habang sinusumpa siya ni Shu Linggang mula sa likuran. Sa intertwining fate pick, kinuyam ng lalaking may apelyidong Sun ang communication bead sa kanyang kamay na may awkward na ekspresyon. Nagtanong si Kung Tianyu, "May nalaman ka ba? Sino ang lalaking iyon?" Ang lalaking may apelyidong Sun ay sumulyap sa kanya at nag-alinlangan na sumagot. "Brother Kung, mula sa aking natipon, ang taong iyon ay ang master ng Voidland, Yang Kai." Yang Kai. Saglit na nagulat si Kung Tianyu, pagkatapos ay nagsimulang sumigaw na may nakakatakot na ekspresyon. "Sigurado ka bang siya si Yang Kai? Yung galing sa Voidland?" Tumanggo ang lalaking may apelyidong Sun. "Oo, sigurado ako. Hindi naging mahirap na makahanap ng ganoong impormasyon. Ang mga kandidato na makikibahagi sa Dao Theory Assembly ay hindi confidential sa anumang kaso, kaya ang impormasyon ay nagmula sa isang disipulo mula sa Yinyang Cave Heaven. Kung hindi ka naniniwala sa akin, Brother Kung, maaari kang kumuha ng ibang tao upang i-verify ito. Hindi na kailangan yan." Lumingon si Kung Tianyu at pinandilatan ang tirahan ni Yang Kai, pagkatapos ay sinabi sa pamamagitan ng nakadisnang mga ngipin. "Hindi nakakagulat na nakita ko siyang napakapamilyar. So, siya si Yang Kai." Nagsimula siyang tumawa ng baliw sa susunod na hininga. "Dahil narito siya, nailigtas ako nito sa hirap ng paghahanap sa kanya. Ama, maghintay ka lang, ipaghihiganti kita ngayon." Ang dating Union Master ng Heavenly Sword Union, si Kung Fang, isang 6th grade Heaven Opening Realm Master, ay pinatay ng isang Emperor Realm Cultivator. Bagamat nakamit ng kabilang partido ang tagumpay na ito sa pamamagitan ng paggamit ng isang makapangyarihang Grand Array, si Kung Fang ay naging katatawanan pagkatapos ng mga salita. Si Kung Tianyu ay anak ng dating Union Master na may pambihirang kakayahan. Direkta siyang umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm ilang daang taon na ang nakalilipas, at siya ang una sa linya na humalili sa kanyang ama. Kung mapupunta ang lahat, magagawa niyang maging Union Master ng Heavenly Sword Union kapag naabot niya ang 6th grade. Gayunpaman, dahil sa pagkamatay ni Kung Fang, na sumisira sa reputasyon ng Heavenly Sword Union, nahulog si Kung Tianyu mula sa una hanggang sa ikalima sa linya upang humalili sa Union Master. Dahil sa kanyang posisyon ngayon, halos wala na siyang pag-asa na maging Union Master sa kanyang buhay. Masasabing ang kanyang kinabukasan ay nasira ni Yang Kai. Kasabay ito ng pagkamatay ng kanyang ama, ay naging sanhi ng pagnanais ni Kung Tianyu na patayin si Yang Kai. Kailangan niyang linisin ang kanyang pangalan at iwaksi ang kahihiyan na ginawa sa kanyang pamilya. Sa kasamaang palad, ang mga mula sa Voidland ay hindi pushover dahil mayroong dalawang Divine Spirit ang naninirahan sa lugar na iyon, kaya hindi kayang saktan ng mga ito ang mga mula sa Heavenly Sword Union ng lantaran. Kaya naman, naitago na lang niya sa sarili niya ang sama ng loob. Ang Dao Theory Assembly ay ginanap ng Yinyang Cave Heaven upang tulungan si Ku Huaxiang na pumili ng asawa. Pinayagan nito si Kung Tianyu na makakita ng kislap ng pag-asa sa dilim. Kung maaari siyang maging panalo sa asembleya, makakapag-asawa na siya sa Yinyang Cave Heaven. Sa oras na iyon, maaari na niyang ihinto ang pagiging marginalize ng mga mula sa Heavenly Sword Union. Marahil ay naawa ang langit sa kanya dahil umalis din si Yang Kai sa Voidland upang makibahagi sa pagpupulong. Ito ang pinakamagandang pagkakataon para sa kanya. Si Kung Tianyu ay binibigyang pansin ng mabuti ang anumang balita tungkol kay Yang Kai mula noong pinatay ng huli ang kanyang ama, kaya natural na alam niya na si Yang Kai ay umakyat sa 5th grade Heaven Opening Realm sa labas lamang ng Shadowless Cave Heaven sa Shattered Heaven mga 2 taon na ang nakalipas. Pareho silang nasa 5th grade Heaven Opening Realm. Gayunpaman, ang pamana ni Yang Kai, na nakamit lamang ang pag-akyat 2 taon na ang nakakaraan, ay tiyak na hindi maihahambing sa pamana ni Kung Tianyu, na nasa grado na ito sa loob ng daan-daang taon. Kaya nagpasya si Kung Tianyu na putulin niya si Yang Kai para mailabas ang kanyang galit. Habang lumalakas ang kanyang hangarin na pumatay, naglakad siya patungo sa tirahan ni Yang Kai. Ang iba pang 2 o higit pang mga cultivator, na naroon din para sumali sa pagtitipon, ay nagpapalitan ng tingin habang sila ay nasa sabik. Dahil alam nilang magsisimula na ang isang magandang palabas, sinundan din siya ng mga ito. Nang makarating sa lugar ni Yang Kai, iniunat ni Kung Tianyu ang kanyang kamay at nagpatawag ng sibat. Matapos huminga ng malalim, ibinuhos niya ang kanyang lakas sa sibat at pilit na itinulak ito palabas. Kasabay nito, sumigaw siya. "Yang Kai, lumabas ka dito." Nagulat silang lahat nang makita ang galaw niya. Ang iba ay nanatili rito ng ilang araw bago dumating si Yang Kai, at sa panahong ito, nagpalitan sila ng ilang pointer, ngunit wala ni isa sa kanila ang katapat ni Kung Tianyu.
Kahit na ang mga nasa 5th grade ay mas mahina kaysa sa kanya. Sa makatuwid, itinuring siya ng mga tao sa Intertwining Fate Peak bilang kanilang pinuno. Nakuha ni Kung Tianyu ang posisyon na ito sa kanyang sibat lamang. Gayunpaman, hanggang sa itinulak ni Kung Tianyu ang kanyang sibat sa pagkakataong ito ay napagtanto nilang hindi niya naipakita ang kanyang buong lakas sa kanilang mga laban kanina. Sa paghusga mula sa kapangyarihan ng kanyang pag-atake, naisip nila na kahit na medyo malayo pa siya sa 6th grade, hindi siya malayo. Bagamat malakas ang pag-atake, hindi pa rin ito masira ang hanay sa paligid ng gusali. Ang courtyard ay nilayon para makapagpahinga sila sa ginhawa, kaya natural na medyo matibay ang spirit arrays. Samantala, nakaupo si Yang Kai na nakakross ang mga paa sa kanyang silid. Ang Dao Theory Assembly ay ilang araw na lang, kaya walang sapat na oras para sa kanya upang pinuhin ang anumang mga mapagkukunan. Ang paglago ng isang Heaven Opening Realm ay tungkol sa akumulasyon sa loob ng mahabang panahon. Anuman ang pinagkukunan ng isa, kailangan nilang tiyakin na ang balanse sa kanilang miniature universe ay napanatili. Sa makatuwid, pinakamahusay na mangolekta ng isang buong hanay ng mga mapagkukunan ng Yin, Yang, at 5 elements bago pinuhin ang mga ito. Dahil walang sapat na oras para pinuhin ang buong hanay ng mga mapagkukunan, nagpasya si Yang Kai na ubusin na lang ang ilang Heaven Opening Pills. Ang Yin, Yang, at 5 elements sa Heaven Opening Pills ay nasa perpektong balanse, at kahit na hindi ito isang mahusay na paraan ng paglilinang, ang mga table tasks ay ligtas at madaling ubusin. Maaaring pinuhin ng isa ang mga ito anumang sandali nang walang anumang alalahanin. Katatapos lang magpino ng isang dakot ng Heaven Opening Pills ni Yang Kai nang maramdaman niyang nanginginig ang array sa labas ng kanyang tirahan, pagkatapos ay may narinig siyang sumisigaw. Iniisip niya kung sino ang tatawag sa kanya sa puntong ito. Sa una, nagpasya siyang huwag pansinin ang taong ito, ngunit ang kanyang hindi pagkilos ay naging sanhi lamang ng ibang partido upang maging mas talamak. Ang tuloy-tuloy na pag-atake ay naging sanhi ng patuloy na pagyanig ng array, na naging dahilan upang hindi siya makapag-focus. Ang bilis ng pagpino niya ng Heaven Opening Pills ay bumagal din ng husto. Tiyak, inaasahan na magagalit si Yang Kai. Nang makita na ang array ay nagsisimula ng magpakita ng mga senyales ng pagkabigo, wala siyang ibang pagpipilian kundi ang bumangon at maglakad patungo sa pintuan, isang aura ng lamig ang umiikot sa kanya. Bagamat matibay ang array sa paligid ng gusali, hindi ito posibleng makayanan ang walang humpay na pambobomba ng 5th grade Heaven Opening Realm Master. Habang paulit-ulit na umaatake si Kung Tianyu gamit ang kanyang sibat, ang buong Intertwining Fate Peak ay nanginginig na parang ito ay babagsak anumang oras. Ang katahimikan ni Yang Kai ay nagpagalit sa kanya, na naging dahilan upang mas lalo siyang magpuwersa sa bawat suntok. Biglang nawala ang array sa paligid ng gusali. Itinulak ang pinto mula sa loob, at lumabas ang isang binata na may malungkot na ekspresyon. Nang magtagpo ang kanilang mga mata, isang galit na si Kung Tianyu ang tumusok sa kanyang sibat sa lupa at umungal. Ikaw ba si Yang Kai? Isang hindi nasisiyahang si Yang Kai ay pinandilatan siya at sumimangot. Sino ka? Bakit ka sumisigaw sa harap ng pintuan ko? Ikaw ba si Yang Kai o hindi? Yung galing sa Voidland. Tanong ulit ni Kung Tianyu. Walang pakialam na sumagot si Yang Kai. Paano kung ako si Yang Kai? Pinaikit ni Kung Tianyu ang kanyang mga mata at tumango. Mabuti, nahanap na rin kita sa wakas. Kilala ba natin ang isa't isa? Nagtataka na tumingin sa kanya si Yang Kai. Mukhang may mga sama ng loob sa pagitan natin. Kinuha ni Kung Tianyu ang kanyang sibat at itinutok sa kanya. Tandaan, ang pumatay sa iyo ay anak ng Union Master of Heavenly Sword Union, Kung Fang, Kung Tianyu. Pagkatapos, tumangala siya sa langit at umungal. Ama, nakikita mo na ba ito ngayon? Ipaghihiganti ka ng anak mo ngayon. Matapos niyang tapusin ang kanyang mga salita, pilit na itinulak ni Kung Tianyu ang kanyang sibat habang ang kanyang world force ay tila nayayanig ang void. Ang 5th grade Heaven Opening Realm Master sa gitna ng karamihan ay namutla. Bagamat tila walang espesyal sa pag-atake ni Kung Tianyu, nakaramdam sila ng pananakot sa pamamagitan lamang ng pagtingin dito. Maiisip na ginamit ni Kung Tianyu ang kanyang buong lakas upang maipaghiganti ang pagkamatay ng kanyang ama. Inisip ng lahat kung paano nila lulutasin ang pag-atake kung may Yang Kai, ngunit sa lalong madaling panahon na pagtanto nilang wala na silang magagawa sa kanyang lugar. Ang tanging pagpipilian ay upang harapin ang pag-atake na ito ng maaga, ngunit dahil sila ay mas mahina kaysa kay Kung Tianyu, ang kanilang miniature universe ay masisira kung susubukan nilang labanan ang tulak na ito, na magreresulta sa malubhang pinsala o kamatayan. Ang marahas na tanawing inaakala nilang lahat ay hindi nangyari.
Kasunod ng mahinang tunog, si Kung Tianyu ay nakatayo sa lugar na tila siya ay nakagapos. Ang kanyang sibat ay hinawakan ni Yang Kai gamit ang isang kamay lamang, at hindi na niya ito may galaw kahit kaunti. Si Kung Tianyu at ang lahat ay natigilan. Martial Peak, Kabanata 4448. Tuturuan kita ng galaw. Nanlaki ang mga mata nilang lahat dahil hindi sila makapaniwala sa nakita. Inipon ng 5th grade Heaven Opening Realm Master ang lahat ng kanyang lakas para itulak ang kanyang sibat, ngunit ang sibat na iyon ay madaling nahawakan ng isa pang 5th grade Heaven Opening Realm Master gamit ang isang kamay lamang. Pinatunayan nito na ang huli ay dapat na napakalakas. Galing ka sa Heavenly Sword Union. Sinuri ni Yang Kai si Kung Tianyu. Si Kung Fang ang iyong ama. Sa malapitang pagtingin, napagtanto niya na ang taong nagngangalang Kung Tianyu ay may pagkakatulad nga kay Kung Fang sa mga aspeto ng kanilang hitsura. Matapos makabawi mula sa unang pagkabigla, hinawakan ni Kung Tianyu ang kanyang sibat at nang may pagyabong ay inalis ang pagkakahawak ni Yang Kai. Umatras ng ilang hakbang upang palakihin ang agwat sa kanyang kaaway, parehong nabigla at nagdududa, bamulong siya. Ikaw. Nagulat si Kung Tianyu sa katotohanan na ang kanyang kaaway ay nagtataglay ng hindi kapanipaniwalang lakas. Ngayon lang, hindi niya madetect si Yang Kai gamit ang kanyang World Force, ngunit madaling makuha ng huli ang kanyang sibat. Sa madaling salita, gumamit lamang si Yang Kai ng malupit na puwersa upang maisakatuparan ang gawaing ito. Ang katotohanan na ang isang 5th grade Heaven Opening Realm Master ay naabot ang ganoong punto sa mga tuntunin ng pisikal na lakas ay hindi narinig. Kahit papaano, sa buong martial daw ni Kung Tianyu, hindi pa siya nakatagpo ng sinumang napakalakas noon. Gayunpaman, hindi niya alam ang laki ng lakas ni Yang Kai sa kanyang dragon form. Walang mga cultivator sa parehong grado ang makakalampas sa kanya pagdating sa pisikal na lakas. Heavenly Sword Union. Hahaha, biglang tumawa si Yang Kai. Napakagaling. Hindi pa ako nakakabisita sa sect mo, pero pumunta ka dito para gumawa ng eksena. Kawili-wili talaga. Pagkatapos ng kanyang pagbabalik mula sa Shadowless Cave Heaven, kasunod na winasak ni Yang Kai ang Boundless Altar at Golden Rainbow Province para tulungan ang Lady Boss na lutesin ang kanyang Heart Demon Oath, na nagpadala ng shockwave sa mga dakilang puwersa na nakibahagi sa pagsalakay sa Voidland. Dahil dito, marami sa parehong dakilang puwersa ang nagpadala ng mga kinatawan sa Voidland Star City na may mga regalo at hiniling na makipagkita kay Yang Kai dahil nag-aalala sila na sisirain din niya ang kanilang mga sekta. Sa katunayan, walang pakialam si Yang Kai sa mga dakilang puwersa na sumalakay sa Voidland noon. Noong panahong iyon, napilitan silang sumapi sa alyansa sa iba't ibang dahilan. Ang Voidland ay isang makapangyarihang sect ngayon, kaya walang saysay na ayusin ang sama ng loob laban sa mga menor de edad na dakilang puwersa. Ito ay magiging isang pag-aaksaya ng oras at lakas. Sa sinabi nito, hindi nilayon ni Yang Kai na paalisin ang Heavenly Sword Union. Una niyang binalak na tawagan ang Roll at Bagyo sa Heavenly Sword Union upang makaganti sa kanila. Gayunpaman, na-discarrel ng Dao Theory Assembly ang kanyang plano, kaya kinailangan niyang pumunta muna sa Yinyang Cave Heaven. Hindi sumagi sa isip niya na makakabangga niya rito ang anak ni Kung Fang. Tila sinasadya siya ni Qingkui na manatili sa intertwining fate peak para sa eksaktong dahilan na ito. Pagkatapos, nagpakawala ng mahabang buntong hininga si Yang Kai. Napakagulo. Noong una, binalak kong manatiling low profile, ngunit mukhang hindi na ito posible ngayon. Ganap niyang alam kung ano ang nangyayari sa Dao Theory Assembly. Ang pinakamakapangyarihang mga kalahok ay nasa 5th grade Heaven Opening Realm lamang. Sa pakikibahagi sa pagpupulong bilang 6th grade Heaven Opening Realm Master, para siyang nasa hustong gulang na nakikipagkompetensya sa mga bata. Walang duda na madali niyang mapanalunan ang unang pwesto kung walang magbabago. Kung ihahayag niya ang kanyang tunay na lakas ngayon, magbabago ang sitwasyon sa Dao Theory Assembly. Sa panahong iyon, ang mga taong nasa itaas ng 5th grade Heaven Opening Realm ay lalahok sa pagpupulong. Pagkatapos, biglang naisip ni Yang Kai na marahil ito ang eksaktong resulta na gustong makita ni na Shu Linggang at Qingkui. Itinuring niya na ito ay totoo, at hanggang sa sandaling ito ay napagtanto niya kung bakit siya at si Ku Huaxiang ay nahuli sa akto. Lahat ito ay isang balangkas na itinakda ni Shu Linggang. Tusong matandang Zoro. Sa kabila ng pagkaalam na ginagawa ito ni Shu Linggang para kay Ku Huaxiang, hindi pa rin nasisiyahan si Yang Kai dahil walang matutuwa na minamanipula. Anong pinag-uusapan niyo? Pinandilatan siya ni Kung Tianyu nang sa wakas ay kumalma na siya. Ang labanan sa pagitan ng Heaven Opening Realm Masters ay palaging tungkol sa kapangyarihan ng kanilang miniature universe, hindi pisikal na lakas.
Namangha siya na madaling nahawakan ni Yang Kai ang kanyang sibat ngayon, ngunit nakabawi na siya sa kanyang pagkabigla. Kahit ano pa ang sabihin mo, mamamatay ka ngayon. Muling hinawakan ni Kung Tianyu ang kanyang sibat at itinutok ito kay Yang Kai. Habang nagsasalita siya, itinulak niya ang kanyang sibat, na napapalibutan ng aura mula sa isang bihasang 5th grade Heaven Opening Realm Master. Habang ang kanyang World Force ay tumagos sa lugar, isang bakas ng kadiliman ang naiwan na halos hindi na gumaling habang iniunat niya ang kanyang sibat. Ako ang Young Union Master ng Heavenly Sword Union at ang kahalili ng Union Master. Nasa akin ang lahat ng kaluwalhatian. Gayunpaman, lahat ng ito ay dahil sa iyo kaya ako ay nasa gilid ng mga lumang umutot sa sekta ngayon. Pero ano, hanggat maaari akong maging panalo sa Dao Theory Assembly, ako ang magiging Young Master ng Yinyang Cave Heaven. Sa panahong iyon, papaluhurin ko silang lahat sa harap ko at magmakaawa sa akin. Hahaha, nakikita mo na ba ito ngayon? Yan ang pinagkaiba natin. Kahit na isa ka ring 5th grade Heaven Opening Realm Master, hindi ka maihahambing sa akin. Daan-daang taon na akong nasa kautosang ito habang nakamit mo lang ang pag-akyat 2 taon na ang nakakaraan. Tingnan natin kung hanggang kailan ka. Ano, biglang pinutol ni Kung Tianyu ang kanyang mapagmataas na pananalita nang siya ay nakaugat sa lugar. Ang kanyang kakilakilabot na ekspresyon ay lumibot habang nakatingin sa sarili niyang mga kamay na may nanginginig na mga mata. Siya ay dapat na may hawak na isang sibat, na isang 5th grade artifact na pinadalisay ni Kung Fang para sa kanya noong umakyat siya sa 5th grade Heaven Opening Realm noong nakaraan. Gayunpaman, sa kasalukuyan ay wala sa kanyang mga kamay. Ang artifact ng 5th grade na kasama niya sa daan-daang taon ay biglang nawala. Pagtingin niya sa itaas, nakita niya na ang kanyang sibat ay nasa kamay na ni Yang Kai habang ang huli ay walang pakialam na humahawak ng sandata. Kailan nangyari iyon? Umikli ang mga balintataw ni Kung Tianyu nang tumulo ang malamig na pawis mula sa kanyang noo hanggang sa kanyang pisngi. Bagamat ordinaryo ang itsura ng binata sa kanyang harapan, pakiramdam niya ay nakikita niyang unti-unting bumukas sa kanyang mga mata ang pintuan ng kamatayan. Nagulat ang mga tao sa paligid nila. Sa una, nakikita nila na ang mga pag-atake ni Kung Tianyu ay lalong nagiging banta sa tuwing itinutulak niya ang kanyang sibat. Nahaharap sa pambobomba ng mga pag-atake, ang tanging pagpipilian ni Yang Kai ay umiwas at tumakas. Gayunpaman, sa kanilang pagkamangha, ang sitwasyon ay nabaliktad sa isang kisap mata. Ang artifact ni Kung Tianyu ay inagaw ng kanyang kalaban, at walang malinaw na nakakakita sa nangyari sa sandaling iyon. Nang magkamalay na sila, tumira na ang alikabok. Masyado kang nagsasalita. Sinulyapan ni Yang Kai si Kung Tianyu nang walang interes. Bukod dito, hindi ganyan ang dapat mong gamitin na sibat. Tuturuan kita ng galaw. Pagkatapos, hinawakan niya ang sibat at dahan-daang itinutok kay Kung Tianyu. Kung ikukumpara sa spear technique na ginamit ni Kung Tianyu, ang pag-atake ni Yang Kai ay hindi man lang nakakatakot. At saka, napakabagal nito dahil kitang-kita nilang lahat ang daanan. Kahit na ang isang 3 taong gulang na bata ay madaling nakaiwas dito. Nagdududa ang mga manunood habang iniisip nila kung ano ang espesyal sa pag-atake. Gayunpaman, si Kung Tianyu, ang nag-iisang aktwal na nakaharap sa pag-atake, ngayon ay nasa matinding gulat. Malinaw niyang naramdaman na ang sibat ay naglalaman ng isang nakakatakot na kapangyarihan na hindi niya maaaring labanan, at ang anino ng kamatayan ay malapit ng kainin ng buo. Sinubukan niyang umiwas, ngunit kahit anong pilit niya, hindi niya maigalaw ang isang kalamnan. Ang puwang sa paligid niya ay tila selyado, at maging ang kanyang mga sentido ay tila nabaluktot, tulad ng oras mismo ay bumagal. Lumaki ang sibat sa harap ng kanyang mga mata hanggang sa puntong wala na siyang makitang iba. Hong! Marahas na puwersa ang sumabog habang ang sibat ay tumama sa noo ni Kung Tianyu at agad na sumabog ang kanyang ulo. Ang walang ulo na bangkay ay nanginginig habang ang dugo ay nagsimulang bumulwak sa kanyang leeg at tinina ang kanyang puting nyebe na damit na eskarlata. Unti-unting naglaho ang puwersang nananatili sa hangin. 6th grade. Isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Bulalas ng isang tao. Shoo shoo shoo. Ang lahat ng mga manunood ay agad na tumakas sa lahat ng direksyon na may maputlang tingin sa kanilang mga mukha. Ang Lord of Voidland, Yang Kai, na kara-rating lang, ay talagang isang 6th grade Heaven Opening Realm Master. Sa kabila ng pagiging makapangyarihang 5th grade Heaven Opening Realm Master, napatay pa rin si Kung Tianyu sa isang galaw. Si Kung Tianyu ang naging pinakamakapangyarihang tao sa intertwining Fate Pick hanggang ngayon, kaya kung hindi siya katapat ni Yang Kai, walang paraan ang iba na makakaharap sa kanya. Iyon ang dahilan kung bakit agad silang tumakas dahil nag-aalala sila na si Yang Kai ang susunod sa kanila. Natutunan mo na ba? Walang emosyong tanong ni Yang Kai.
Kung ganoon, maaari kang magpahinga ng mapayapa. Sumunod na tumingin sa itaas, nakita ni Yang Kai ang isang maliit na figure na mukhang isang batang babae 7 o 8 taong gulang lamang. Ang kanyang mukha ay medyo cute, at ang kanyang buhok ay nakatali sa dalawang nakapusod. Habang siya ay tahimik na nakahover sa ere, nakatingin siya sa buong intertwining fate pick. May panulat sa kanyang kamay habang isinasawsaw niya ito sa kanyang bibig bago nagtala ng kung ano sa isang pad. Parang may sinusubukan siyang eye record. Kailangan niyang maging isang uri ng invigilator at dapat mayroong ganoong tao sa bawat spirit peak. Sila ang mga taong ipinadala ng Yin Yang Cave Heaven upang obserbahan ang mga kalahok at lahat ng kanilang ginawa ay eye record nila. Ngumiti si Yang Kai sa kanya. Agad na nagdilim ang ekspresyon ng dalaga habang itinataas niya ang kanyang libro para pigilan si Yang Kai na tumingin sa kanya. Matapos itago ang space ring ni Kung Tianyu, tumalikod si Yang Kai at muling pumasok sa kanyang tinutuluyan upang ipagpatuloy ang paglilinang. Dahil isa na siyang 6th grade Heaven Opening Realm Master ngayon, hindi malaking bagay para sa kanya na pumatay ng 5th grade Heaven Opening Realm Master, at ang bagay na iyon ay hindi nag-abala kahit kaunti. Kung hindi nagdulot ng eksena si Kung Tianyu, hindi sana walang awa na tinapos ni Yang Kai ang kanyang buhay. Gayunpaman, iyon marahil ang kinalabasan na gustong makita nina Shu Linggang at Ching Koi. Dahil inihayag ni Yang Kai ang kanyang 6th grade Heaven Opening Cultivation, ang sitwasyon sa Dao Theory Assembly ay malapit ng magbago ng husto. Ilang mga disipulo mula sa Yin Yang Cave Heaven ay agad na lumapit upang kunin ang bangkay at linisin ang dugo. Ilang sandali pa, ang lugar sa harap ng pinto ni Yang Kai ay walang bahid muli, na parang walang nangyari ngayon lang. Tulad ng inaasahan ni Yang Kai, pagkatapos niyang bumalik sa kanyang silid, ipinadala ang mga mensahe sa lahat ng direksyon. Ang katotohanan na lumitaw ang 6th grade Heaven Opening Realm Master sa intertwining fate pick sa bilis ng kidlat. Sa isang tiyak na spirit pick sa isang tiyak na hanay ng kabundukan na napapalibutan ng ambon, sa loob ng isang gazebo, mayroong higit sa 10 figure na nakatayo o nakaupo habang tila sila ay nakikipag-usap. Isa sa kanila ay si Shu Linggang. Ang Dao Theory Assembly ay sinadya upang pumili ng asawa para kay Ku Huashang, kaya bilang kanyang Hanord Master, si Shu Linggang ay natural na hindi makaiwas sa bagay na ito. Sa makatuwid, narito siya upang tanggapin ang mga nangungunang masters na nagmula sa ibang cave heavens at paradises. Si Shu Linggang ay isang high-grade Heaven Opening Realm Master, kaya ang mga taong nararapat sa kanyang atensyon ay high-grade Heaven Opening Realm Master din. Sa makatuwid, ang mga tao sa gazebo ay pawang mga inner elder mula sa iba't ibang cave heavens at paradises. Wala sa kanila ay isang walang tao. May isa pang grupo ng mga tao sa labas ng gazebo, ngunit hindi tulad ng pagpupulong ng mga elders, ito ay isang pagkikita lamang ng mga nakababatang henerasyon.